Good day mga lodi. Ang ipapakita ko ngayon yung pag-rebar sa beam. Ito na yung sample ko, yung beam na natapos na namin. Kung paano sa main bar o tinatawag na bottom bar, yung pagdugtong niya, una yung pagdugtong. Yung tinawag na splicing. Ganito yun o. Pag mag-splicing ka, kailangan hindi sa isang lokasyon. Halimbawa, ito tatlo. Yung dalawa, naka-splicing. Yung isa, wala. Doon na naman to sa kabila ang splicing sa isa. Ayun, no? Doon naman siya sa kabila yung splicing. Para may bawat span sa kulong. Kulong ang kulong to, may direktahan talagang bakal. Hindi lang sa isang lokasyon yung splicing nyo. Tulad nito. Spacing dito, ito diretso. Tapos pareho din yan sa top bar at saka sa bottom bar o yung sa ilalim. Yung dalawa diretsuhan. Ito lang ang splicing. Ito diretso. Itong sa ibabaw, ito ang tinatawag na crank bar. Ito, makikita po yung crank bar. Yung nakausli, yun o. Yun ang crank bar. Yun. Ito na yun ang tinatawag na crank bar. Yun. At saka yung sa itaas, ito rin. Yun o. Itong crank bar na to, diretso rin to sa kabila. Walang putol yun, nandoon. Crank bar din yun. Yun, ang crank bar. Tapos yung yan, isa, yung sa ilalim, diretso din yan. Hindi siya aabot doon sa column din. Kasi ilalagay mo siya sa L/4. L/4 yan. Sukatin yung distansya, pagsukat mo center sa column, center to center. Ito dito banda ang L/4. Tapos ito naman yung sa ilalim. Tapos ang distansya sa column at saka sa ring mo, magdistansya ka ng 50 mm. Huwag mong idikit sa ring sa poste. Kasi para pag may movement, makagalaw siya, hindi siya mabibiyak. Pero itong sa ilalim, sasagad mo talaga yan dito. Kasi mabagsak to bigat to Sasagad. Pero pag dito sa itaas, huwag na naman isagad. Distansya ka naman sa dito. Yung pailalim lang sa bottom bar at saka tulad dito, yung bottom niya may nakaharang siya para hindi siya bababa yung slab natin. Ayun, ito na yung mga namin At saka kailangan talaga yung bakal na sa beam free talaga. Lagyan mo talaga ng spacer May spacer tayo dyan para ang bakal hindi nakapilipit. Naka-at-is lang siya. Tuwid na tuwid talaga. Pag may movement, hindi siya madadali. Kaysa nakabaluktot yung kable, yung bakal mo. Pag may movement, bibiyak yung konkreto mo, yung solid mo. At saka yung dugtungan sa pag buhos sa column, yung sa may bottom sa beam, may 50 cm talaga yan, yung buhos. Huwag isagad yung buhos sa slab diretso katulad nito. Yan Ito na yung label sa namin. Ito na yung label sa beam. May sa ilalim pa. Huwag yung magbuhos ka diretso sa may label sa slab or label sa beam. May pailalim talaga yung 50 cm. Ito lang mga lodi. Maraming salamat. Subaybayan nyo lang yung ko kasi marami pa akong video gagawin. Hindi lang dito sa trabaho, may mga video din na ibang eksena. Okay, maraming salamat.